ito dito ay tinatanggal namin yung fan at saka tinatanggal ni third yung wiring ng motor. Buti naman di masyadong matigas yung sa may bearing banda. So dito ay kumuha na ako ng mga bearing na spare kasi medyo natagalan kami dyan kasi yung sa may fan iba yung lock niya. So kumakalabog kagabi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. So what's up sa inyo mga kamay? So ngayon ay nandito tayo ngayon sa aircon room namin kung saan makikita nyo ito yung Profession Ref motor. So kumakalabog kagabi yung belt ng pulley natin. So ngayon check namin. So pinatanggal ni primero, pinapacheck. Ngayon papalitan namin ng bearing. So ito yung motor. Tapos sa kabila naman ito yung compressor, pulley ng compressor. Yan, mga adjusting screw. Yan yung itsura niya. So dito ay pinagtatanggal na namin yung mga nakakabit sa motor para tanggalin. Tapos ibaba dun sa baba para tanggalin na rin yung mga bearing niya, no, air condition. Ito dito ay tinatanggal namin yung fan at saka tinatanggal ni third yung wiring ng motor. So medyo mabigat-bigat to kaya tatlo kami nagbuhat-buhat nito. So dito na namin pinagpatuloy yung pag-disassemble ng motor. Medyo natagalan kami dyan kasi yung sa may fan iba yung lock niya. So medyo mahirap siya tanggalin. Di katulad ng mga normal na lock ng fan, madali lang tanggalin. So dito medyo nahirapan kami kaya natagalan din kami, no. Ayan, daming mga prosesong ginawa namin pero matagas talaga, hindi talaga matanggal. Yung last na ginamit namin na option ay ginamitan na namin ng puller. So naghanap kami ng maliit na puller, tapos yun ang ginamit namin. So natanggal, buti natanggal siya, hindi siya naging matigas. So dito ay kumuha na ako ng mga bearing na spare kasi papalitan ng bago. Kumuha ako sa store namin. So ito yun, dalawa, may maliit, may malaki. So ito na siya, ito. After kuha ko ng bearing ay pinatuloy na din namin yung pagdi-disassemble ng motor. Tanggal yung fan, tanggal yung bolt, tanggal yung mga cover ng motor, tapos tinanggal na din yung mismong rotator. So bali, tanggalin talaga yung rotator sa loob ng motor para matanggal yung mga lumang bearing at saka makabit natin yung mga bagong bearing. So yan, natanggalan namin yung mga cover, pati yung motor, yung rotator ng motor. Tsaka dyan ay tatanggalin na namin yung mga bearing gamit yung puller. Kaso yung available na puller dito sa amin ngayon ay especially yung maliliit ay mga sira pala, kaya hindi balanse yung pagtanggal, paghugot namin ng mga bearing. So ayan, na ideya ni third na pasukan ng screwdriver para maging pantay. Ayun, yan dyan. Ako yung tagatulak para matanggal yung bearing. Ayun, easy. Buti naman di masyadong matigas yung sa may bearing banda nung tinatanggal namin yung mga bearing. Hindi katulad sa iba na masyado talagang matigas, kailangan mo pang pupukin yung shaft, ganun. So ito ay naging madali lang. Tapos kuha ko ng pangdukdok na tubo, yung kasya sa bearing. I mean yung kasya or pareho sa size ng bearing na ipapasok natin. So hindi ko na yan na-videohan. Pumunta ko sa baba,
Kumuha ko ng tubo, nag-cutting, tapos inayos ko yung mga gilid, nag-lathe machine. Gumamit ako ng lathe machine. So ito, nakabalik na ako. Pasok yung ininit na bearing, tapos pukpok hanggang sa maging lapat na siya sa may groove ng shaft natin. Tapos sa kabila naman, pukpok din natin hanggang masagad na siya sa groove. Tsaka yan, okay na yan. Palamigin na lang konti para maglapat na yung bearing sa may shaft mismo. Ayan. So yan dyan, linis na namin yung motor mismo, yung stator, yung windings, chinek namin kung condition, ayos naman. Kaya, pinasok na rin namin yung rotator sa stator ng motor. So, ganyan lang kasimple yung pag-assemble naman ng motor. Ganyan lang. Unahin nyo muna isang cover, pasok sa may shaft, tapos ipasok na sa stator, tapos doon naman sa kabila sa may fan end. So, tapos nilagay na namin yung mga bolt para maayos na. Yung 4 na bolt para ma-fix na yung motor. Yan, inayos na namin. Hinigpitan. Dito ay pinagtulungan na namin pasanin yung motor, ilagay sa taas, tsaka ikakabit na namin. Tapos lagay yung mga bolt, yung adjusting screw. Kasi i-check din namin muna yung alignment ng pulley bago ipasok yung V-belt mismo. Tapos pasok ng V-belt mismo, inalign na din namin yung sa may V-belt, sa may pulley, tapos adjust na lang sa may adjusting screw para maging maayos yung lapat ng V-belt sa pulley. Para pag gumandar, hindi masyadong malakas yung vibration. Ayan, kinakabit na ni Third yung wiring. So ako naman, nag-aayos naman dun sa mga adjusting screw, chinecheck. Yung alignment din ng pulley. Yan, chinecheck ko na rin. So, medyo mahirap, no? Medyo mahirap yung ganyang kondisyon. Tapos, nung trinay pa naman namin, malakas pa rin yung alog ng, ng V-belt. Ewan ko kung anong paano maset yun. No, nung trinay namin, malakas pa rin yung alog. Ilang beses kami nagpa-ulit-ulit yun, mga 3 beses ata. So, bale, nung trinatry na namin, malakas yung alog. Yun yung problema. Tapos pinapatay na naman ulit namin. Tapos ina-adjust ulit namin hanggang sa konti na lang yung medyo allowance ng V-belt natin. Konti na lang yung allowance talaga. Kaya yung ganon, mahirap naman yung maliit yung allowance. Kasi pag maliit yung allowance, yung iinit na naman nun is yung sa may V-belt tsaka sa may pulley side. Yung dalawang yun, magkikis-kisan, iinit, lulutong yung V-belt. Tapos masisira na yung V-belt, mapuputol. Yun yung mahirap doon. Whereas kung medyo maluwag naman yung V-belt natin, yung sakto-sakto lang, hindi siya masyadong magkikis-kis doon yung V-belt sa pulley natin. Pag medyo maluwag naman masyado, madali siyang matanggal sa pulley yung V-belt, no? So malaking problema din yan, lalo na yung sinusuplayan nito is yung mga pagkain natin. Yung provision, kasi tawag dito sa kanya is provision ref or provision refrigeration. So kung wala to, buti may backup tayo, pero kung wala to, hindi ma-freeze, hindi ma-preserve yung mga food natin kasi walang cooling, walang magre-refrigerate. Okay, yun lang naman yung purpose, yun lang naman, ganyan lang naman kasimple yung purpose ng machinery na to. Pero pag wala to, mag-spoil lahat, mabilis na spoil yung mga food natin. So, hindi na maganda yung quality ng food natin. So, yun lang. Kung di ka pa naka-follow sa aking page, paki naman.